Para sa akin, personal lang ha, walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ng Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Pagkatapos noon, a second impeachment complaint later in December, 4 December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito, maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. Bakit wini-withhold? Kung wini-withhold nila, abay sila pala ang nagpatagal nitong lahat. Despite the lapse of 2 months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first 3 verified complaints. Only on the 5th of February, a 4th impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin, kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin, teka muna, sino ba talaga ang nag-delay niyan? At ngayon, violative na of the 1-year ban on filing impeachments. Alright mga idol, magandang araw sa ating lahat. Kumusta na? Kumusta ang Pilipinas? Pag-usapan natin yan mga idol. At ayun na nga mga idol, napanood natin yan. Napanood niyo yan? Yung video, yung ano ni Amy Marcos. Anong sabi niya? Ibasura na kaagad yung impeachment na yan. Tama lang naman yun, ibasura na yan. Wala kasing ano yan, wala nang saysayan. 20th Congress na, 2025 na eh. Ano na, expired na yan. 25 na, 2024 pa inano yan eh. Pinail nyo eh. At saka doon sa 5 pinail nyo, isa lang ang tatalakayin doon. Yung iba, wala na yun, itapon na yun. Ayaw nyo kasi maniwala, titigas ng mukha ninyo eh. Karamihan pa naman sa inyo nagfile mga abogado, tapos ang bububo nyo naman. Inabi na ni Madam Amy Marcos, wag nang patagalin yan, ibasuran na yan. Marami pang bumabatikos kay Chis Escudero kaysa Duterte. Yun yung batas eh, Constitution yun eh, 1987 Constitution yun. Sinusunod ng nila yung batas. Kung si Marcos nilalabag yung batas, yung mga senador, sinusunod nila yung batas. Kung saan nakasaad doon sa 1987 Constitution na bawal yung ganyan. Ayun naman eh, pagpipilitan nyo eh. Itutulad pa ni Reza Hontiveros sa US. Anak ng buta, Pilipinas tayo, may sarili tayong soberenya, may sarili tayong batas, may sarili tayong Constitution, may sarili tayong Supreme Court. Ano ba yan? Diba? Atat na atat kayo, anak ng tuko. Mag-file kayo uli kung tatanggapin yan. Kung pagkakalam ko sa 2026 pa kayo ulit magkapag-file ng impeachment eh. Hindi na ngayon hindi na pwede eh. Di ba? Kayo yung kayo yung mas matalino, kayo yung mas pero umarating sa point na kayo yung napakabubo, kayo yung walang alam at ang tatangan ninyo. Yun yung katotohanan, mga punyetang mga yan. Galit na galit kayo. Ang daming bumabatikos kay Jesus Escudero kaysa Duterte daw, dahil may picture si Duterte at kasi Jesus Escudero. Iputangin na naman lahat naman ng babatas na yan, yung presidente si Duterte. Lahat naman yung mga yan kapit ko kay Duterte. Tingnan mo, sunod taon maglilipatan ng yan, maglilipatan ng grupo yan, dahil ang aalagaan yan yung karir nila sa 2028. Alam nila nangyayari sa 2025. Maraming nalagas kanila dahil sa ginawa nila kay Sara. Ngayon, sa 2028, yung mga tatakbo dyan, yung mga senador, congressman, yung dosing senador, hindi yan basta-bastang sisirain lang niya yung kanyang political career.
Sino bang malakas para sa 2028? Si BP Sara. Oh. Sa mga congressman, alam nila yan. Political career nila yung naalagaan nila. Bakit sila magpapadikta doon sa impeachment na walang kwenta? Sasabihin lang maka Duterte, yung iba makabayan ang makabayan. Makatanga kamo. Yung batas yung sinusunod, hindi yung chismis lang. Ha? Ang batas ang kailangan, hindi yung punyemas na katangahan. Sundin yung batas. Bawal na ang impeachment ni BP Sara. Basura na. Si Senator Amy Marcos na yung nagsabi. Panood nyo naman yung intro, di ba? Ano na tayo? Huwag na tayong magpakatanga pa. Masakit naman tanggapin talaga yung katotohanan na yung impeachment complaint na pinal ninyo is walang kwenta. Nag-file kayo ng isa, hindi kinakontinto, di sinundan nyo pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima pa kayo, tapos gusto nyo pang dinggin yung panglima. Ay hindi pwede yun. Yung unang nakapile yun yung dinggin. Yung pangalawa hanggang panglima, basura na yun. Wala nang kwenta yun. Yun yung masakit na katotohanan. Kaya tanggapin na lang natin. Ano? Masakit naman talaga eh. Lalo pa tumaasa kang mabababoy mo si BP Sara, pero alam ni BP Sara kung paano patigilin yan. Abogado kaya yun. Yung iba dyan NPA lang eh. Convicted pa eh. Nasalaya pa. Ngayong hindi na siya politiko, ano na? Time to say goodbye na ba? Hintay tayo. Basta kami, nakaano kami, protect BP Sara. Paglalaban namin yan, subaybayan namin yan, ipangangampan niya namin yan sa 2028. At pag nakabalik yan, yung mga naninira sa kanya, manda kayo. Iiyak kayo, di ba? Malalaman ninyo yan. Lahat ng ginawa ninyo, babalik din yan sa inyo. Magkakaalaman tayo niyan. Kasi ayaw nyong sumunod sa legal eh. Gusto nyo illegal. Pag ginawa ba naman ng illegal? Pag kami gumawa ng illegal, iwan ko lang. Diba? Basta kami, kasupport kami kay BP Sara. Ipapaalam namin yung mga pinagagawa ng administrasyong ito sa taong bayan. Walang magdidikta sa amin. Aming mga vloggers, walang nagdidikta dyan. Basta naniniwala kami sa tama at legal na proseso, idadaan, panalo si BP Sara. Yan yung katotohanan na ayaw nyong tanggapin, di ba? Kasi masakit Kuya Eddie, na yung katotohanan mismo sasampal sa inyo, pinagagawa ninyo. Yung katotohanan ang lalagapak sa inyo at magkakaalaman yan. Puro lang kayo panira. Yung ano pinagsasabi ninyo. Makakita lang kayo ng picture ng kandidato, sabihin nyo makaganito, makaganyan yan. Lang ya. Ayusin nyo. Basta kami, support pa rin kami doon sa taong gumawa ng tama sa bansang ito, diba? Yan lang, hanggang sa muli. Maraming salamat.